Hi guys! Welcome to this video where we talk about pag-ibig loans, specifically, paano nga ba gumagana ang interest at amortization para mas maunawaan natin ang monthly payments. So, gagamitin natin example ang isang pag-ibig foreclosed property na may 5% down payment. So, let's go! So, this video is coming from Edwin's request na gumawa ako ng computation for housing loan kung magkano ba daw yung mga interest. And he gave an example na 1 million. So, kinoment niya to sa video ko regarding pag-ibig foreclosed property tutorial. So, if you haven't watched that video yet, please check my channel. Alright? So, moving on. So, since he gave an example of 1 million na estimated value of the property or yung bid amount na napalalunan natin na property during bidding sa foreclosed. Okay, so ang amount na binigay niyang example is 1 million. So kung makikita niyo dito, estimated value of property is 1 million din. Kung yan yung amount na napalalunan nyo, most likely yun yung ilalagay natin dito. So based dito, ang loanable amount natin is 950,000. So bakit 950,000 yung loanable amount? Because yung 5% is yun yung babayaran natin kay Pag-ibig as part of the bid bond. So that is the payment that we are paying Pag-ibig if ever we won the bidding. Okay? Alright, so this is our basis for this example. Okay, moving on to the next slide. What we have here are the samples ng loan and repayment details if ever you will get the loan or you will repay the loan for 10, 20, and also 30 years. Okay? So, based dito, nilagay ko na lang yung fixed repricing period ng every 3 years with 6.25% na interest rates. So, halimbawa, kumuha ka ng 3-year repricing period na may 6.25%. So, sa loob ng 3 years, hindi na magbabago ang monthly amortization mo. Pagdating ng ika-4th year, that's the time Pag-ibig can adjust the interest rate depende sa market rate. So, halimbawa, naging 8% or 7%. So, if ever na gusto mo ng stable na hulog na mas mahabang panahon, mas okay ang longer repricing period. Pero kung gusto mo ng mas mababang interest sa simula, pwede kang pumili ng shorter repricing period. So, just choose whatever it is na pasok sa budget at financial plans mo. Right? Okay, so moving on dito sa second, monthly principal interest rate. So, of course, the shorter the term, the higher is the monthly amortization. Okay? So, kung makikita nyo sa 10 years, 10K. Sa 20 years, 6K. Sa 30 years is 5.8. Okay? So, sa monthly insurance premium naman, naka-fix yan. And then, ang total amortization mo, andito na, sa baba. So, for 10 years, 10,880, 20 years, 7,157, 30 years, 606, 3.06. Alright? So, ano ba yung mas better na option for you? Always make sure na lagi nyong titignan kung ano ba yung financial capabilities nyo when paying the monthly amortization. Kasi say for example, gusto mo nga mabilis 10 years, pero total monthly amortization naman is 10,000 per month. Kakayanin ba? So, yun yung lagi nyong itanong sa sarili nyo because at the end of the day, ang iniiwasan natin dito ay syempre ma-foreclosean tayo ng mga properties na kinuha natin. Okay? Ayun, so ako in my case, ang pinili kasi namin is 30 years maximum. So, mas mataas talaga yung interest rate niya, pero kasi you have the option naman. Later on, we'll discuss as we get along in this video, alright?
Let's just discuss first yung next slide. Okay, so here, ang in-example nga natin, 10, 20, and 30 years. So, for 10 years, monthly amortization mo is 10,880. Monthly amortization ng 20 years is 7,157. 30 years, 6,063. So, kung kukumputin nyo kasi itong 10,000 times 10 years, ang magiging total repayment nyo within 10 years is 1.3 million. Okay? So, sa 10 years, ang repayment mo na total is 1.3 million, 20 years, 1.7 million, 30 years, 2.1 million. Malaki talaga kung, syempre, the longer you pay the loan, the higher the interest will be. Okay? So, sa total interest, nung kinumpute ka dito, in 10 years, ang total interest is 355,000. Sa 20 years, you have 767,000. And then sa 30 years, 1.2 million. Halos magiging doble talaga yung niloan nyo na amount. Because imagine, ito kasing total repayment, para makuha ko yung total interest, ang ginawa ko kasi dito is niless ko yung 950,000 na principal amount. Okay? So, kaya nakuha ko itong interest na to. So, yun nga. Kung makikita nyo dito, 30 years, grabe naman. Napakalaki naman ng interest rates. Okay? So, alam naman natin, habang tumatagal yung panahon, nagkakaroon kasi ng tinatawag na inflation rate. So, yung mga interest kasi at some point, may factor din siya kung bakit tataas talaga yung mga interest rate the longer the period. Okay? So, aside from that, so in my case kasi, ang kinuha ko yung 30 years. Again, our goal kasi is maiwasan, ma-foreclosean tayo ng property. Okay? So, based on my assessment sa capacity to pay ko, so hindi ko talaga to kaya, so X na to. It's either 20 years or 30 years lang ako. But in my case, reality, ang kinuha ko talaga is yung 30 years. Why? Because mas maliit yung monthly amortization. So, just in case lang, nagkaroon ako ng emergency, hindi ko kayang bayaran yung month na to, hindi siya masakit the following month. Okay? Kaya ko pa rin habulin or mas higher chance na kaya ko pa siyang habulin the following month. With 10 years kasi, just in case you missed a payment, hahabulin mo is double na, which is 20,000. And it's quite mas masakit sa bulsa. And kung hindi mo pa rin kayanin, the following month, mag-a-add up na naman siya. And that's the time na nga na may possibility or chance na ma-foreclosean tayo ng mga units. Okay? So, don't worry guys, because if ever we chose 30 years, we always have the option naman to repay the loan at an earlier term. Okay? So, ano ba yung mga sinasabi ko na tong earlier term? Let's move on to the next slide. Here are some tips para makamura tayo sa mga loan natin. Okay? So, number 1, mas mataas na down payment. Of course, mas mataas yung down payment, mas maliit yung uutangin natin. Therefore, mas liliit yung interest. Okay? Number 2, shorter loan term. So, that is only as if, as mentioned nga kanina, kung kaya ng budget. Always assess ano ba yung capacity to pay nyo para in the long term, hindi kayo masyadong mag-suffer in terms of paying the amortization of your housing loan. Okay? So, number 3, advance or lump sum payment. So, ito yung gusto kong sabihin kanina. So, ito talaga yung point ko kanina. 'Di ba sabi ko nga pinili ko 30 years but I have the option to end the term at an earlier time because we have advance or lump sum payments. So, ano ba yung advance payment? Yung advance payment is on top of your monthly amortization, like say for example, I have 6,000 na monthly amortization, and then nakaipon ako at some point ng 50,000 pesos. Okay?
So, yung 50,000 pesos na yon, ibabayad ko diretso kay Pag-ibig at sasabihin ko kay Pag-ibig, etong 50,000 ko, i-charge nyo po ito sa principal amount ko. And kung ganun yung gagawin natin, ibabawas nila yon, say for example, sa 950K directly. Charge to principal yung tawag nun. Ililes agad nila yon sa 950,000. So, ang magiging principal amount mo na lang is 900,000. Okay? So, pag umabot yung repricing period, so ang basis na ng interest mo is nandun na sa 900,000. Okay? Please be advised na whenever na nagkakaroon tayo ng housing loan, during the early years, halos puro interest pa lang po yung binabayaran natin at kakaunti pa lang yung napupunta sa principal amount. Okay? That's clear po ba? Kaya it's very advisable na if ever that we have extra money or magtabi tayo, para mabayaran natin na mas maaga yung mga housing loan natin. Okay? Regardless kung magkano yan, 5,000, 10,000, and so on. As long as you pay charge to principal, directly yon ililes sa ating principal amount. Okay? Walang interest na usapan doon. Okay? But still, yung monthly amortization mo, ganun pa rin, kailangan mo siyang alagaan monthly. Okay? So, magkakaroon ng factor yung charge to principal payment natin at the end of our repricing period. Kasama siyang i-compute. Okay? Clear ba yon? Yung lump sum payments naman, let's say for example, 'di ba yung ano ba yung amount example natin, 950,000. So nagkaroon tayo ng 1 million ngayon kasi nagka-bonus na naman tayo. So therefore, yung pera na yon na 1 million at gusto mong ilaan para mabayaran mo na yung housing loan mo, then therefore, pwede ka pumunta kay Pag-ibig, sabihin mo kay Pag-ibig na, oy, Pag-ibig, may pera na ako. Babayaran ko na yung housing loan amount ko, full payment. So, pwede yon. We have the option. Kasi, hindi naman palagi na yung income natin is nandito lang. So, as the time goes by, there are chances talaga na mas tataas yung mga income natin and mas able tayo mag-ipon, 'di ba, to acquire more income. So, ito yung mga pwede natin gawin. So, if ever man 30 years yung pinili natin, just because at this point of time, hindi pa natin kaya magbayad. Then, therefore, we have options, diba? Na mapabilis pa rin yung 30 years na yon. At mas maganda kasi na kumukuha tayo ng mga bahay as soon as possible or as early as possible. And you know what? Just to share with you lang, sabi nga nila, kahit tanungin ka, when is the best time to get property? There's no best time to get property, okay? The best time is now. Why now? Because if you get a property now, malalock in mo na yung price niya. 'Di ba? Hindi yung, sige, hindi ko pa kaya kumuha ng bahay, 1 million, hindi ko pa kaya kumuha, mag-iipon muna ako. Okay, kailan mo maiipon yung 1 million na yon? Okay. So, say for example, 5 years, 10 years. But, if inipon mo yung pera na 1 million in 5 years or 10 years from now, iba na yung property price 5 to 10 years from now. Mas mataas na siya. Most likely, ang hahabulin mo na is 2 million, 3 million, pataas na rin siya. So, better pa rin na now, we get a loan, we lock the price na 1 million, and then, what's good with that is we pay, diba, ng hulugan na. Okay? Huwag niyong isipin yung mga interest rate, sayang naman, mag-iipon na lang ako. And ang hirap ipunin ng ganun kalaking pera. We all know that. So, those are just my example, guys, ha? I hope may natututunan kayo dito sa mga sinasabi ko sa inyo. Alright? So, next, stay updated sa interest rate. Okay? So, sometimes si Pag-ibig nagkakaroon ng mga promo regarding interest rate. So, better na you stay updated with that. Okay? So, for the last slide, meron ako ditong i-share sa inyo just in case you don't know this one yet. This is the Pag-ibig Housing Loan Affordability Calculator. So, this is basically a calculator just in case you want to know magkano yung maloloan nyo,
ano yung mga monthly amortization, just in case ito yung property amount na gusto nyo. So, dito nyo yon malalaman. Okay? So, yung website nitong loan calculator, ilalagay ko na lang sa description box below. So, how to use Pag-ibig loan calculator? Actually, these are all self-explanatory. Once you get to the affordability calculator, I'm sure you can figure it out already, okay? So, you can use your browser sa mga laptop or computer nyo or even phone. Gumagana rin yan. So, I guess with the topic today, you guys get an idea regarding the Pag-ibig monthly amortization or yung interest rates. You know, in the event that you still have question regarding Pag-ibig housing loan, you just leave a comment down below, okay? And also, if you like this video, kindly click like and subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa mga future uploads ko. So, I guess, yun lang. Don't forget to subscribe. Ciao!